Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Tiniyak ni Finance Secretary Ralph Recto na sinusunod ng pamahalaan ang transparency at accountability alinsunod sa Mandanas Garcia ruling na itinakda ng Korte Suprema ukol sa National Tax Allotment o NTA. Ginawa ni Recto ang pahayag kasunod ng statement ng grupo ng mga mayor for good governance ng accounting ng 40% share ng mga LGU mula sa national taxes. Unang inihayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nais silang makapulong si Secretary Recto para sa tamang halaga na nararapat tanggapin ng mga LGU. Giit ni Recto na walang shortchange o nalalamangan. Aniya, bukas sila sa patuloy na dialogo kasama ang LGUs upang palakasin ang kanilang fiscal capabilities at mapabuti ang paggamit ng kanilang pondo upang makapagbigay ng mas mahusay na serbisyo sa mga Pilipino. Sa katunayan, aniya, nakatakda na ang kanilang meeting sa League of Cities ngayong linggo upang talakayin ang computation ng NTA na matatanggap ng mga LGU. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, magpapatupad ang Food and Drug Administration o FDA ng malaking pagbabago na may mga bagong kautusan na naglalayong padaliin ang registration process at palawigin ang bisa ng health product licenses. Ang hakbang ay bahagi ng mas malawak na pagtutulak na palakasin ang public health safety at kaugnay sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na padaliin ang government processes. Sa isang matapang na hakbang, ipinalabas ng FDA ang Administrative Orders o AO 2024-0015 at AO 2024-0016 na naglalayong balasahin ang regulatory landscape nito. Ang mga bagong panuntunan ay hindi lamang nagpapadali sa proseso ng pagkuha ng License to Operate o LTO para sa health establishments, kung hindi pinalalawig din ang bisa ng naturang mga lisensya na binabawasan ang dalas ng renewals. Gayun din, ang health product licenses ay maaaring magtagal ng hanggang 12 taon kumpara sa dating 3 hanggang 5 taon. Nagkakaloob ito sa mga negosyo lalo na sa small and medium enterprises o SMEs ng mas malawak na katatagan at mas kaunting regulatory hassle. Sa mga pagbabagong ito, sinabi ng FDA na ang pre-licensing inspections ay magpapatuloy at mananatiling mahigpit upang matiyak na matutugunan ng health establishments ang pinakamataas na safety at quality benchmarks bago tanggapin ang kanilang mga lisensya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, may bawas na sa singil sa kuryente ngayong buwan ng Enero. Matapos ang 2 sunod na buwan ng taas singil, sinabi ng Manila Electric Company o Meralco na ang overall rate ay bababa ng 22 centavos per kilowatt hour sa 11.74 pesos mula sa 11.96 pesos per kilowatt hour noong Disyembre. Nangangahulugan ito na ang isang typical household na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour ay may bawas na 44 pesos sa kanilang electricity bill ngayong buwan. Nasa 66 pesos naman ang ibababa sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt hour, 89 pesos sa 400 kilowatt hour at 112 pesos sa 500 kilowatt hour. Sa isang pahayag, sinabi ng Meralco na ang generation charge ngayong buwan ay bumaba sa 6.84 pesos per kilowatt hour dahil sa mas mababang singil mula sa wholesale electricity spot market o WESM na bumaba ng 88 centavos per kilowatt hour. Ang generation charge mula sa independent power producers o IPPs ay bumaba rin ng 16 centavos per kilowatt hour. Ayon sa power distributor, ang WESM charges
ay bumaba sanhi ng mas maraming power supply sa Luzon grid dahil ang average peak demand ay bumaba ng 471 megawatts. Samantala, ang independent producers charges ay nagmura dahil sa paglakas ng piso. Bumaba naman ang transmission and other charges ng 9 centavos per kilowatt hour. Noong Disyembre, ang power rates ay tumaas naman ng 10 centavos per kilowatt hour. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.